At maraming salamat po sa ating Panginoon na meron na naman po tayong pagkakataon ngayong Biyernes ng gabi upang magsama-sama via online. Tayo'y magpuri at sumamba sa ating Diyos. At tayo po ay magkaroon ng group discussion. At nais ko pong samantalahin ang pagkakataong ito para pasalamatan yung ating pong mga naging facilitators tonight. Oh, maraming salamat po kay Kuya Arnold, kay Ate Gina at saka kay Ate Beth. Alam ko po na kayo ay nag-prepare para diyan sa pagpa-facilitate ng ating group discussion. So thank you sa, alam ko nag-effort kayo. Kaya salamat to sa inyong binigay na panahon at sa effort na in-exert nyo para makapag-facilitate kayo ngayong gabi. So we really appreciate po lahat ng yon. At siyempre sa lahat ng mga dumalo, salamat din na nag-participate doon sa discussion dahil malaking bagay po yon, no? Malaking tulong din yon sa facilitators. Nakaka-encourage po yon. Kaya thank you very much. And salamat po sa inyo na tumugon doon sa aking panawagan last Sunday na umattend ng Friday weekend worship service. Salamat po sa inyo. And we have 32 in attendance tonight, no? Thank you. Thank you very much. So, thank you very much sa inyong lahat. Okay, so punta na po ako doon sa aking screen at i-share ko sa inyo ang ito po ay Matthew chapter 24 at kung mapapansin niyo po tayo ay nasa nasa part 5 na, ikalimang bahagi na ito. At hindi pa po tayo tapos, medyo talagang mahaba-haba po itong chapter 24 na ito. Dahil yung chapter 24 at chapter 25 ay meron pong kinalaman ito sa rapture at saka sa second coming ni Jesus Christ. At may kinalaman ito sa tribulation, no? Sa mga dadanasing kapighatian ng mga tao pagdating ng panahon. At ito po ay very interesting topic at kailangan alam natin ito para na mapaghandaan natin ito para tayo ay prepared, no, sa mga huling araw or sa tinatawag nating last days. Okay? At pupunta na po tayo doon sa huling talata na ating natalakay nung nakaraang pagtuturo ko po dito sa Matthew. At dito po tayo nagtapos sa verse 20 and then now we will continue with verse 21, no, and following. Pero bago po yan, tayo muna ay saglit na manalangin. Ama naming Diyos na mabuti sa lahat at makapangyarihan, dumudulog po kami sa iyo sa iyong paanan at buong puso na nagpapakumbaba. At amin pong hinihiling sa iyo, aming Ama, na tulungan mo kami na iyong mga anak na maunawaan ang iyong mga salita. Bigyan mo po kami ng kaliwanagan, bukas na isipan at dalangin po namin, O Diyos, na ito ay aming maintindihan. Tulungan mo po ang iyong lingkod na tagapaghatid, tagapagpaliwanag sa gabing ito at ang aking mga kapatiran na nakikinig sa mga oras na ito. Maraming pong salamat aming Ama sa napakagandang opportunity, napakagandang privilege na ibinigay mo sa aming lahat sa gabing ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat at pagdakila. Sa pangalan ni Yeshua, ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen and amen. So let me read verse 21, Matthew 24. Ang sabi po dyan, for there will be trouble then worse than there has ever been from the beginning of the world until now. And there will be nothing like it again. Ano po yung tinutukoy dito?
na there will be trouble then, worse than there has ever been from the beginning of the world until now. And there will be nothing like it again. This is something prophetic. Ito po ay future. At ang tinutukoy po dito ay kung ano ang magaganap pagka nangyari na po yung abomination of desolation. Kung natatandaan niyo, ito po yung aking ipinaliwanag nung nakaraang pagtuturo ko dito sa Matthew 24. Madalas na nating nadidinig, madalas na nating nababasa yung pong abomination of desolation. Ito ay binanggit at doon ipinaliwanag sa Daniel chapter 9. At ito ay binanggit muli ng ating Panginoong Jesucristo dito sa chapter 24. Yung abomination of desolation which was mentioned in the book of Daniel. At bilang a little review lang kung ano ang ibig sabihin ng abomination of desolation, ito po yung matatayo ang templo ulit, no? So, pangatlong beses na ito. So, nung unang natayo ito ay giniba nung panahon po ng sinakop ng Babylon ang Judah at giniba po yung templo nila. And then pagkatapos po natayo ulit ito and then giniba naman ito nung AD 70 nung panahon na ng Roman Empire. At mula po noon ay wala ng templo ang mga Hudyo. So alam po natin na yung templo na yon ay yun yung permanent place of worship nila, yun yung permanent dwelling place of God here on earth, na ang counterpart nito ay yung tabernacle na nasa wilderness nung sila ay lumabas ng Egypt. So mula nung AD 70 until now, it's about 2,000 years na hindi na ito naitayo. At ito po, according to prophecy, ay matatayong muli. Pag naitayong muli yung pong templo na ito, meron pong participation dito yung magiging si Antichrist. Dahil sa pasimula, si Antichrist ay magiging instrumental siya. Kung hindi man siya yung mismong magtatayo ng templo, magiging instrumental siya sa pagtatayo ng templo. Ibig sabihin, papayagan niya na matayo. At yung pong sinasabing 70 weeks ni Daniel, yung ika-last week doon, which is yung sinasabi pong 1 week, it's actually 7 years. And in that 7 years, no, yung last 7 years na yon, yung kalahati doon, yung 3.5 years, yung mga Hudyo ay papayagan na silang sumamba doon sa templo, makakapag-offer na sila, makakapag-perform na sila ng mga rituals nila doon. Pero that will only be for 3.5 years. And then pagdating ng ikalahati, no, yung the next 3.5 years, doon na po lalabas si Antichrist, at si Antichrist ay uupo doon po sa tinatawag na Holy of Holies. Alam natin na yung Holy of Holies, ang inaalaw lang na pumasok doon ay ang high priest. At nandoon ang Ark of the Covenant, at yung Ark of the Covenant ay meron tinatawag na mercy seat. Yung mercy seat na yon, yun po yung takip ng Ark of the Covenant. At itinuturing nila na ito ang throne of God here on earth. So kaya ang in their minds ng mga Hudyo, ang throne na yon ay ang Diyos lang ang umuupo doon. So ang gagawin po ni Antichrist ay i-require niya ang lahat ng mga Hudyo na sumamba sa kanya. Kasi i-declare niya na siya ay Diyos, at pagkatapos i-require niya ang lahat ng mga Hudyo na sila ay sumamba sa kanya. At ito po ay i-reject ng mga Hudyo. I-reject nila yon.
So pag nireject ng mga Hudyo yung si Antichrist, kumbaga hindi sila sasang-ayon na sambahin si Antichrist, doon na po maglulunsad ng mabibigat na uh, kumbaga parusa para sa mga Hudyo, si Antichrist. Pahihirapan niya na ng gusto. At yun po yung tinatawag ni Jeremiah na yung Jacob's trouble, kung nadidinig nyo na yon. So, yung Jacob doon is, alam natin, pinalitan yung pangalan niya, ginawang Israel. Kaya yung po ay tumutukoy sa buong nation of Israel. So talagang they will suffer a lot na ito po yung sinasabi dito. For there will be trouble then, worse than there has ever been from the beginning of the world until now. Ito na po yun. So yung pag-upo ni Antichrist doon po sa Holy of Holies, doon sa mercy seat, at pag-proclaim niya na siya ay Diyos at siya ay dapat sambahin, yun po yung tinatawag nating abomination of desolation. And then yung mararanasan po ng mga Hudyo rito ay higit pa kaysa dun sa naranasan nung panahon ni Hitler, na kung saan gas chamber sila, kung saan 6 million Jews ang pinatay. Masahol pa ho doon ang mararanasan nila. At dahil gagawin ito ni Antichrist, dahil magagalit siya, dahil ire-reject siya ng mga Hudyo. Okay? Now, and during this time, bago po dumating yung yung persecution na yon, bago dumating na po yung kumbaga yung pahirap sa lahat ng mga nang gagawin ni Antichrist, doon po mangyayari ang rapture. Sa madalit salita po, ang mga mananampalataya, ang born again believers, katulad po natin, kung buhay pa tayo niyan, hindi po tayo dadanas nung wrath of God. Okay? Hindi po tayo dadanas ng wrath of God. Aalisin na ng Diyos yung church dito sa lupa. Yun yung tinatawag nating rapture. Yun po yung tinatawag ni Paul na blessed hope. Yun ang blessed hope na iniintay ng church. Kaya magkakaroon ng, doon na po yung, kung natatandaan nyo, yung nakaraan nating pag-aaral, yung end of the age. Okay? Yung end of the age na yon is hindi katapusan ng mundo, kundi yun po ay end of the church age. Dahil aalisin na ng Diyos ang mga born again believers dito, at ang haharap po talaga na matinding persecution ng todo-todo dito ay ang mga Hudyo. So, kaya po ang rapture at ang second coming ay magkaibang event. Okay? Mauuna ang rapture, which is ang ira-rapture ay yung church, yung mga mananampalataya, para hindi sila dumanas doon po sa wrath of God. Okay? Now, yung mga Hudyo, sila ang dadanas noong pong lahat ng matinding persecution ni Antichrist. Kaya't ang sabi po rito, verse 22, indeed, if the length of this time had not been limited, no one would survive. But for the sake of those who have been chosen, sino po yon? For the sake of those who have been chosen, sila po yung mga Hudyo, the chosen people of God. Okay? For the sake of those who have been chosen, its length will be limited. Paano po yon? Paano mangyayari po dito? Paiiksiin ng Diyos. Kasi at this time, according sa prophecy po ni Zechariah, malilipol ang 2/3 of the population ng Israel. Lahat ng 2/3 of the total population of Jews will be eliminated. Matitira na lang yung 1/3. Yung 1/3 na matitira na yon, now, again, this is according to the prophecy, no? Yung 1/3 na matitira na yon, ise-save ng Diyos yon. Okay? Paano niya gagawin yon? Yun po, ito yung verse 22. Ang sabi diyan,
if the length of this time had not been limited or have not been shortened, no one would survive. Kapag hindi pinaiksi ng Diyos, no, yung araw, walang matitira. Malilipol talaga ang mga Hudyo. Kaya doon na po papasok ang Panginoong Diyos, no? Kaya sabi niya diyan, but for the sake of those who have been chosen, its length will be limited or its length will be shortened. Paano po 'yon? Kung natatandaan po ninyo, ano 'di ba, nung nakikipaglaban ang mga Hudyo, mayroon pong account na ang ginawa ng Diyos, pinahaba niya yung araw, no? Ang tagal lumubog ng araw para manalo yung mga Hudyo. Manalo. So ngayon, ang gagawin ng Diyos dito, paiiksiin niya. Bakit po? Kasi ako sang-ayon po sa kasaysayan, dahil wala naman po silang mga modern mga modern equipments na mga makabagong gamit sa pakikidigma at walang kuryente noon. So hindi po sila sumasalakay ng gabi, hindi sila nakikipagdigma ng gabi. No? Ang ano po ay nakikipagdigma sila during the day kasi nagkakakitaan sila during the day. So kaya ang gagawin ng Diyos, paiiksiin niya yung day. No, paiiksiin niya po yung day. Kung yung dati pinahahaba niya yung araw para manalo yung mga Hudyo, ito naman ang gagawin niya, paiiksiin niya yung araw para nang sa ganon ay hindi makapaminsala ng husto yung empire ni Antichrist at lipulin ng mga Hudyo. Kaya kung hindi niya iiksian yon, mauubos, malilipol talaga ang lahat ng Hudyo. Now, siyempre yung 1/3 pong yan, hindi na nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili niyan. Devastated na sila niyan no? 2/3 na ang namatay sa kanila, 1/3 na lang sila. At dumanas na sila ng matinding persecution, dumanas na sila ng matinding kahirapan diyan. So kaya God will come to the rescue. Doon na po mangyayari ang second coming. Okay? So, kaya pag tiningnan niyo pong maigi, ang second coming ay hindi para sa ating mga born again believers. Ang second coming ay para sa mga Hudyo. Kaya babalik ang Diyos second time, no? Babalik ang Panginoong Hesus for the second time, not for the church, but for the Jews. Dahil bakit po? Kasi yung mga born again believers, ni-rapture na. No, nauna na po yung rapture. Iaalis na yung mga dito sa mundong ito, aalisin na po yung church. No, yung Christian church aalisin na. Of course tayo 'yon, aalisin na 'yon. So kaya ngayon pag bumalik ang Panginoong Hesus, ito po ang sabi sa atin. No, basahin ko lang po sa 1 Thessalonians sa chapter 3. Pakinggan niyo po ito sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 13. Ang sabi dito, so that He may establish your hearts blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus. Listen to this very carefully. At the coming of our Lord Jesus with all His saints. So, ano po ibig sabihin? So, ang unang event, ni-rapture tayo. No? Ibubuhos na ng Diyos ang kanyang poot para iligtas niya ang bayang Israel. Ibubuhos niya yung kanyang poot. And then pagkatapos, si Jesus Christ ay, so ni-rapture na ho tayo, wala na tayo dito. Tapos, babalik siya. Ang sabi po sa atin sa 1 Thessalonians, pagbalik ng Panginoong Jesucristo dito, kasama na tayo. Di ba? Yung po yung sabi doon sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 13 na at the coming of our Lord Jesus with all His saints. So ang kasama ng Panginoong Hesus sa kanyang second coming, tayo. Kaya hindi po siya babalik, ang Panginoong Hesus ay hindi po babalik muli para sa atin, kundi babalik siyang muli para sa mga Hudyo, pero sa kanyang muling pagbabalik, kasama tayo. Bakit po tayo kasama?
Kasi tatlong bagay ang gagawin ng Panginoong Hesus. No? Unang-una, ang gagawin niya ay i-judge niya. Kumbaga, bibigyan niya na ng ultimatum ang mga kaaway ng Hudyo. Ipagtatanggol niya ang mga Hudyo laban sa mga kaaway nito. Lilipulin ng Panginoong Hesus yung mga kaaway ng Hudyo. Pangalawa po, ang gagawin niya, ise-save niya ang mga Hudyo. No? Ise-save niya ang mga Hudyo. Now, pangatlo po ang gagawin niya, i-establish niya yung millennial kingdom na maghahari siya for 1,000 years. And dun po sa paghahari ng Panginoong Hesus, sa 1,000 years na yon, tayo pong mga believers na ni-rapture niya, pagkatapos isinama niya pabalik dito, tayo po ang magkakaroon ng role na parang mga supervisor. Doon po sa Kingdom of God here on earth for 1,000 years, doon sa millennium. No? Kaya po, maliwanag po na ang rapture at ang second coming ay hindi iisang event. Ang rapture ay ibang event ito at iba ang target na tao. Ang second coming ay another event na iba rin ang target na tao. At ito ay sa magkaibang panahon. Mauuna ang rapture kasama ang mga mananampalataya, ang church, and then pagkatapos ng yun po ay mangyayari bago magsimula yung poot ng Diyos. Bago i-execute ng Diyos yung kanyang poot, mangyayari na yung rapture. Kaya yun po yung sinasabi ko na hindi tayo dadanas ng wrath of God. Basahin ko po sa inyo. Yan ay ano po? Hindi, mananampalataya. May kasamang Hudyo na mga born again believers katulad ng mga messianic Jew. Kasama sila dun sa church eh. Kasama sila. Lahat ng nanampalataya ngayon hindi naniwala, may iwan, hindi naniwala, pero dahil sa nangyari sa kanila na two-thirds ang nalipol sa kanila, yung one-third na yon kikilalanin na nila sa ang Panginoong Hesus na siya ang Mesaya. Sila yung babalikan ngayon. Sila ang babalikan ngayon, yung mga naiwan na yon. At sa kanyang pagbabalik, kasama ang mga mananampalataya. And then, i-establish niya na ngayon yung kanyang millennial kingdom. At doon sa millennial kingdom na yon, kasama tayo ng mga mananampalataya ang magro-rule and reign for 1,000 years na si Jesus Christ ang King. Okay? So, maliwanag po yun, mga kapatid, ha? Now, basahin ko lang po sa inyo sa 1 Thessalonians chapter 5 in verse 9. Pakinggan niyo po ito. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. For God has not destined us for wrath, okay? But to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Pakinggan po natin yon. For God has not destined us for wrath. Sa madalit salita, according kay Paul, sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, ang mananampalataya hindi dadanas ng wrath ng Diyos. Because ira-rapture na sila. Okay? Ulitin ko po yun. Ira-rapture na kasi sila. So yung natirang one-third ng mga Hudyo dito, no? Ay sila ay kikilala na sa Panginoong Hesus. Dahil doon sa pangyayari na yon, kikilala sila sa Panginoong Hesus na siya ang Mesaya. Sila ngayon ang babalikan. At pagbalik ng Panginoong Hesus, kasama na tayo. Para talagang totally lipulin na ang lahat ng kaaway ng Hudyo. And then Jesus Christ will start His millennial kingdom and He will rule, He will reign, no? And reign in the millennial kingdom, and then tayo po will rule and reign with Jesus Christ in the millennial kingdom. So yun po yung mangyayari. Okay? So, pero itong verse 21 and 22, mangyayari po ito pagkatapos nung abomination of desolation. Na-explain ko na po sa inyo kung ano ibig sabihin ng abomination of desolation. So pag nangyari na po yun, nag-declare na si Antichrist na siya ay Diyos at dapat siyang sambahin, then verse 21 will happen.
And then verse 22, gagawin ng Diyos, paiiksiin niya kasi kung hindi, mauubos ang Hudyo. Okay? So kaya yung pong rapture ay mangyayari before the wrath of God. At yung second coming ay mangyayari at the end of the wrath of God. Okay? So yun po yun. Magkaibang event yun, magkaibang okasyon yun, at magkaiba ang tao doon. Okay? So yan po. Kaya sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, at that time, no? At that time, sabi niya, if someone says to you, look, here's the Messiah, or there he is, don't believe him. Bakit po? Kasi pagdating po nung matinding persecution ni Antichrist, at sabi nga sa atin, ang description sa atin, itong dadanasin nilang persecution na ito ay hindi pa nangyari kahit kailan. Ibig sabihin talagang sobrang matindi ito. Matindi po ito sa Holocaust. No? Ang dadanasin nila dito. Kaya itong mga Hudyong ito, sila ay maghahangad na meron silang, na dumating na yung Messiah nila. No? Yung magliligtas sa kanila, yung mag-aalis sila sa ganong kalagayan. Kaya sa panahon na ito, dito maraming magpapanggap na siya yung Messiah. No? At lilinlangin sila. Lilinlangin sila. Kaya may tendency itong mga Hudyo na ito na kung sino yung darating sa kanila na iaalis sila sa ganong kahirapan, sa ganong persecution, kumbaga paniniwalaan nila. Kasi gusto na nilang makaalis doon sa, imagine niyo po, ilagay natin ang sarili natin doon. 'Di ba? Halimbawa po, 2/3 ng Filipino people pinas lang ng mga incheck. Kunyari po, pinatay ang 2/3. 1/3 na lang ang natira dito. Hirap ka na sa pagkain, hirap ka sa lahat, wala kang kalayaan, pinipersecute ka, pinapatay ka. Pagkatapos may dumating sa atin at sinabi, ako magliligtas sa inyo. Malaki po ang tendency na paniwalaan mo. Kasi kumbaga ito yung tinatawag natin, kapit ka na sa patalim. Kasi hirap ka na eh. Nakita mo ng nakita mo ng 2/3 na ng mga kababayan mo, patay na eh. Tapos wala ka na sa matinong sitwasyon at patuloy ka pa rin pine-persecute. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, pag dumating yung time na yon, no? Pag merong nagsabi sa inyo na nandito ang Messiah or nandoon ang Messiah, huwag niyo siyang paniniwalaan. At sabi ng Panginoong Jesucristo sa verse 24, for there will appear false messiahs and false prophets performing great miracles, amazing things. So as, ano pong intensyon? So as to fool even the chosen, if possible. Sino po ang target? It's the chosen, the Jews. Hindi na po tayo ito yon kasi wala na tayo dito. Na-rapture na po tayo eh. So ang focus lang talaga noong pong wrath, nung tribulation na ito na darating, ay yung mga Hudyo na maiiwan. And of course, yung pong mga yung mga Gentiles na hindi nanampalataya sa Panginoong Hesus kasi hindi sila ira-rapture. Kaya yung pong alam naman po natin, di ba? Na yung pa lang kapag naapektuhan ang presyo ng langis sa Middle East apektado buong mundo So kaya kahit ang sentro po ng persecution ni Antichrist ay yung pong mga Hudyo at nandoon sa Israel, alam mo natin, affected ang buong mundo. Ngayon lang wala pa si Antichrist, Hamas pa lang yan Di ba? Affected na tayo ang taas ng inflation natin Ang taas ng gas, ang hirap na ng Hamas pa lang yun, hindi pa siya worldwide. Nakita ho natin, ilang kababayan natin ang namatay na dun sa inataking barko doon sa doon sa Aden, na minamatay na tayong mga kababayan dahil naghihiganti yung Houthi dahil po doon sa gera ng Hamas at ng mga Israel. Di ba? Kasi kumakampi sila doon sa Hamas. And ang paraan nila para magantihan nila ang Israel o yung mga dumadaan doon sa Aden, bombahin nila.
ng mga terorista. So, I mean, ano lang ho ito, hindi pa ganun kalaki yung magnitude ng digmaan na ito. Eh di lalo na, imagine niyo po kung ito na yung nangyayari, si Antichrist na nakaupo diyan. And he has the control ng lahat na. So, may tendency po itong mga Hudyo na kumapit sa patalim kung sino yung magsabi na ako ang magliligtas sa inyo. Kapit sila Alam niyo po ba na yan ang nangyari sa Germany? Kung bakit nag-rise sa power si Hitler, no? Kung bakit ganun sumunod ang mga tao kay Hitler? Kasi si Hitler po, magaling na orator. Magaling siyang magsalita. Pagka ang sabi sa akin ng mga Germans, kwento daw ng mga ninuno nila pag si Hitler daw ay nagsalita, napapatulala ka na lang, no? Napapasusunod ka na lang kasi ang galing daw magsalita. Of course, there is spirit behind there. Pero imagine niyo po, no? Tapos itong si Hitler ay siya ang nangako sa buong Germany kasi natalo sila nung World War I Bagsak ang economy nila, bagsak ang kabuhayan nila Kaya lumutang si Hitler at siya ang nangako na aangat niya ang buhay ng mga Germans. And during that time po talagang bagsak ang mga Germans noon, hirap ang kabuhayan. Kaya nung may Hitler na lumabas, nangako na iaalis sila sa kanilang kahirapan, ay lahat sila naniwala kay Hitler. No? So, ganun din po mangyayari dito sa mga Hudyo na ito, na kapag dumadanas na sila ng matinding kahirapan at matinding persecution, kapag merong isang tumayo doon, ako si Messiah, may tendency po silang paniwalaan. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, don't believe him. No? Dahil sabi niya, for there will appear false Messiah and false prophets performing great miracles, amazing things so as to fool even the chosen if possible. Kaya marami pong naniniwala na hindi ito Muslim. Kasi po, yung Muslim, yung mga Islam, galit po sila doon sa doon sa mga Hudyo Kaya hindi po pwedeng Islam daw ang tatayo doon at magsasabing ako ang Mesaya nyo. Hindi ho daw mangyayari yon. So ibig sabihin, yung magpapakilala na Mesaya sa kanila, maaaring kababayan din nila. Maaaring Hudyo din ang magsabi na siya ang Mesaya. Which is, in the past po, sa kasaysayan ng Israel, marami na pong nagpanggap na Mesaya sa kanila. At sumunod ang mga Hudyo. No, hindi lang natin nababasa yan noon, pero ngayon po basahin natin sa kasaysayan, yung modern history, marami pong Hudyo ang nagsabi na sila yung Mesaya at marami silang napapaniwala, no? Ang mangyayari ho yan, lalong-lalo na sa panahon na ito, that they are under heavy persecution by the Antichrist. So, yan po yung sinasabi ng Panginoong Hesus sa kanila. No? So, kaya sabi niya, there I have told you in advance. Okay? So, mangyayari yan. Mangyayari. Kaya po, meron na silang idea actually kung ano ang magaganap diyan po sa future kasi naranasan na nila yan sa panahon ni Antiochus Epiphanes. Tatandaan niyo po yon na si Antiochus Epiphanes umupo doon sa Holy of Holies at idiniklara niya na siya ay Diyos. At yan ay mangyayari sa future na si Antichrist na yung uupo doon. And that will be the end of the age and the second coming of Jesus Christ. Okay? So kaya tandaan niyo po mga kapatid ang second coming ay hindi para sa atin. Hindi babalik ang Panginoong Hesus para sa atin. Babalik ang Panginoong Hesus para sa mga Hudyo. Pero ang rapture ang para sa atin. Ira-rapture tayo. Ipagsasama tayo ng Diyos at isasama din tayo pabalik kapag in-establish niya na yung kanyang millennial kingdom. Klaro po tayo doon? Okay. Kaya verse 26 sabi po, so if people say to you, listen, he's out in the desert, don't go. Or look, he's hidden away in a secret room, don't believe it. Okay, maliwanag po yun. Kasi alam ng Panginoong Hesus na pag dumating yung panahon na yan, may tendency itong mga Hudyo na ito na paniwalaan kung sino man yung mga ngakong iaalis sila sa kanilang kahirapan. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, don't believe that. Okay?
Verse 27, for when the Son of Man does come, it will be like lightning that flashes out of the east and fills the sky to the western horizon. Okay? So ibig sabihin po nito, na ang pagdating ng Panginoong Hesukristo, which is the Son of Man, no? Tandaan nyo, yan yung favorite na title ng Panginoong Jesus. For when the Son of Man does come, it will be like lightning that flashes out of the east and fills the sky to the western horizon. Ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin po talagang very dramatic ito. Hindi ito, kumbaga, mapapansin ng lahat ng tao ang kanyang muling pagbalik. No? Mapapansin ng Panginoon. Well, of course, itong time na ito ay nandoon sila sa Jerusalem. Nandun po sila sa nandun sila sa Israel. So ibig sabihin, yung buong nation of Israel will know kung pag dumating na ang Panginoong Jesus. Now, I just do not know, mga kapatid, kung yung pagbalik ngayon ay malalaman sa Pilipinas yon o malalaman sa Japan yon or sa Korea yon. Pero siguro po, as ito'y sa akin lang, no, with the modern technology that we have right now, ano po yan? Malalaman ng buong mundo yan. Pero yung makaka-witness ng actual, kasi ang Panginoong Hesus po, babalik siya doon sa Mount of Olives eh. Nasaan ba yun? Nandun sa Jerusalem yun eh. Nandun sa Israel yun eh. Kaya yung buong nation of Israel ay masasaksihan nila yon, no? Now, naniniwala po ako na ito ay malalaman ng buong mundo. Maaari nga lang po na hindi magiging eyewitness yung buong mundo. No? Halimbawa, nasa Japan or nasa Korea or nasa India, mababalitaan lang nila. Pero maaring hindi sila maging eyewitnesses doon. Ang magiging eyewitnesses doon ay yung mga nandoon sa Mount of Olives o doon sa Jerusalem or doon sa Israel. So, ang point dito sa verse 27, kaya sabi diyan, it will be like lightning that flashes out of the east, di ba? So alam naman nun natin, di ba, kahit kumulog somewhere there, halimbawa, kumidlat po doon sa lugar ng, kunyari po, Bulacan, di ba? Na nakikita pa rin natin yan eh. Oh, dahil nagpa-flash nga sa sky. Now, verse 28 po, pakinggan nyo itong maigi. Wherever there's a dead body, that's where you find the vultures. Ano po ibig sabihin? Bakit biglang pumasok to? Pansin niyo po ba yan? Anong kinalaman niya sa verse 27, 26, yung mga naunang verses, at saka doon sa verse 29, sabi po dyan, but immediately following the trouble of those times, the sun will grow dark, the moon will stop shining, the stars will fall from the sky, and the powers in heaven will be shaken. Bakit may biglang pumasok na dead body and then vultures? No? Ano pong kaugnayan nito? So kailangan maintindihan natin, para maintindihan po natin ito, kailangan maintindihan natin ang kultura nila. Kasi magtataka ka, all of a sudden parang ano ba to? Naligaw lang ba tong verse na ito? Anong kinalaman nito dito sa mga na ito? Doon sa mga talata na ito? Well, kung babalikan niyo po ang kasaysayan ni David nang siya ay nakipaglaban kay Goliath. Siyempre po itong mga Hudyo na ito, alam na alam nila yung kwento na yon. No, bayani nga nila si David eh. No? Although pag tiningnan po natin yung account na yung kay David and Goliath, it is actually a story of redemption by one man. Kumbaga, nung tinalo ni David si Goliath, actually ang sinave ni David doon yung buong bayan ng Israel. Di ba? Isang tao na nag-save sa buong bayan. So it's a picture of redemption. Para pong ganito yan. Yung redemption natin, yung kaligtasan natin, isinave tayo ng isang tao. At yun po ay yung Panginoong Hesukristo. Okay. Now, kung matatandaan niyo yung account ng
laban ni David kay Goliath, ano po ang sinabi ni David kay Goliath? Kung babalikan natin yung kwento na yon. Anong sinabi ni David kay Goliath? Ang sinabi ni David kay Goliath, yung carcass o yung pag sinabi pong carcass, yung katawan, yung body na napatay. Kumbaga, para po ganito, ipaparaphrase ko. Yung katawan mong, yung patay mong katawan, Goliath, kakainin ka ng mga uwak. Kakainin ka ng mga uwak. Okay? So, kaya po sa mga Hudyo, kulturang Hudyo po ito, kausipan ng mga Hudyo, alam nila kung saan may patay. Kung saan may patay, nandoon ang mga uwak. Ang tawag natin sa hello? Nadidinig niyo po ako? Yes po. Ayan, medyo nag-aano po kasi. Medyo naglokong bigla. Okay, balik ako dun sa verse 28. Sabi diyan, wherever there's a dead body, that's where you find the vultures. Ibig sabihin po, kasi sa kaisipan ng mga Hudyo, sa kanilang kultura, kapag ka may patay, no? Kumbaga, naiwan kunyari yung patay ay nasa disyerto. Asahan mo na merong mga darating na vultures diyan para kainin. Which means, ang ibig sabihin po nun, basta may patay, siguradong may vulture. Okay? Pag may patay, siguradong may vulture. Siguradong may uwak. So, yun po ay isang expression ng gustong ipaabot ng Panginoong Jesucristo sa kanila na itong lahat ng kanyang sinasabing ito ay mangyayari ito. Na para bang yung pag may patay, kunyari nasa disyerto, siguradong merong uwak, siguradong merong vulture. Kumbaga, ina-assure ng Panginoong Jesucristo yung kanyang mga disciples na itong kanyang sinasabi na ito ay tiyak na mangyayari. Yun po yung ibig sabihin nun. Kasi sa isip nga po ng mga Hudyo, pag merong patay na nasa disyerto, tiyak na pupuntahan yan ng vulture. Walang kasablay-sablay yon, walang kaduda-duda yon. So, yun po yung kanyang way of telling these disciples na mangyayari itong lahat ng sinasabi kong to. Okay? Na parang yung dead body, may darating na vulture. Ganong katiyak yon. Kung mapapansin nyo po, mula dito sa chapter 24, mula verse 3 hanggang verse 15, no? Si Jesus Christ po ay kinakausap niya ang kanyang mga disciples niya at ang kanyang sinasabi ay patungkol sa kanyang mga disciples. Magmula po verse 16 hanggang dito sa verses na tinatalakay natin ito, kinakausap ng Panginoon dito ay ang kanyang mga disciples, pero ang sinasabi niya ay patungkol sa Israel. So yung kanina po, kausap niya yung mga disciples niya, 3 to 15, verses 3 to 15, kausap niya yung mga disciples niya, at ang sinasabi niya ay patungkol sa kanyang mga disciples. Sa verses 16 and following, kinakausap niya yung mga disciples niya, pero ang sinasabi niya ay hindi na patungkol sa mga disciples niya lang, kundi patungkol na sa buong bayan ng Israel. At ito po yun, yung tinatalakay natin ngayon. So kaya, yung sinasabi ng Panginoong Hesus na ito sa kanila, no? Kaya po nasingit yung verse 28 na yon para sabihin ng Panginoong Jesucristo na ang lahat ng sinasabi kong ito ay siguradong mangyayari. Walang kasablay-sablay yan, mangyayari yan. Okay? So yung po yung way of assuring them na itong binabanggit niyang ito will definitely happen. Okay. So, mga kapatid, my time is up. Hanggang dito na lamang po muna tayo sa verse 28 and then yung verse 29 and following, babalikan po natin. Kasi ang babalikan po natin next time, magbibigay ng dalawang palatandaan ang Panginoon. Ang isang palatandaan niya ay palatandaan
kung kailan mangyayari ang rapture at palatandaan kung kailan mangyayari ang second coming. Kaya wag niyo pong imimiss yan, mga kapatid. Ano yung signs na mangyayari na ang rapture? At ano ang signs na mangyayari na yung second coming? Magkaibang event po yon. Inuulit-ulit ko po yan kasi maraming Christian po ang nako-confuse dyan. Maraming Christian ang akala ng maraming Christians, yung second coming, babalik ang Panginoong Jesucristo dito para sa atin. Di ba? Babalik ang Panginoong Jesucristo dito para sa atin. Yan ang madalas nating naririnig. Kaya lagi tayong sinasabihan, mag-prepare kayo sa second coming. Actually, hindi po. Hindi tayo ang dapat mag-prepare sa second coming. Mag-prepare tayo sa rapture. Sa rapture tayo mag-prepare dahil doon po tayo kukunin. Ang ano po, hindi natin alam kung kailan yun. Hindi natin alam kung kailan yung rapture. No? Ngayon, pero nagbigay ang Diyos ng mga palatandaan kung kailan magaganap ang rapture. At yun ang tatalakayin natin sa susunod. At nagbigay din ng Panginoong Hesus ng mga palatandaan kung kailan naman magaganap yung second coming. Okay? Kaya yung pong mga palatandaan sa second coming, importante yon sa mga Hudyo. Yung pong mga palatandaan sa rapture, importante yon para sa mga born-again Christian. Kaya wag niyo pong imimiss yan sa susunod na Biyernes, mga kapatid. Nawa, ngayon ay 30 in attendance tayo. Nawa, ay hindi lang po, 39 yata ito. Nawa po ay 39 gadgets ito. Nawa po ay madagdagan ito sa susunod na Biyernes, no? Kaya mag-imbita po kayo, mag-imbita kayo at pag-uusapan na natin ano yung mga palatandaan bago magkaroon ng rapture at ano ang mga palatandaan bago magkaroon ng second coming. Yan po ang ating tatalakayin sa susunod na Biyernes at God bless us all po. Magsasara tayo sa ating pong gawain sa pamamagitan ng isang panalangin.